Kamakailan po naglabas ang PNP-HPG ng pahayag para linawin po yung mga nauna nang sinabi ng PNP-HPG. Patungkol po yan sa inspeksyon ng mga sasakyan na gumagamit ng green plates na dapat magkaroon daw muna ito ng certification mula sa Department of Energy bago ma-exempt doon sa number coding scheme. Ano po, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin ang itong naging pahayag natin kaugnay po nito? Muli po 'no, Sir Al 'no, ay nililinaw po muli natin na during the press briefing of our Acting Director HPG Plus Colonel Hansel Marantan 'no, last October 7, 2025 at Camp Crame, Quezon City. Kinabukasan din po nilinaw po niya na una ay ang target po 'no ng operation. Muli ang target po ng operation na kinakrap pa lang po ng PNP-HPG together with the DOE and the LTO and the MMDA ay yung mga kababayan po nating gumagamit po ng peking plaka or yung peking green plate at naglalagay lang po ng sticker na hybrid na inilalagay po sa likod po ng kanilang mga sasakyan. Nililinaw din po ng PNP-HPG para din po sa ating po mga tagapagpakinig ngayong umaga na wala pa pong operation ginagawa ang PNP-HPG. At ikalawa, no, ay wala po dapat din ikapangamba ang ating pong mga kababayan dahil ang target po muli ng itong gagawin pong operasyon po no, ng ito pong mga nabanggit po nating agency ay yun po yung mga abusive at talaga pong ginagamit po yung kanila pong pangit na pamaraan para po maka-exempt po dito po sa ating pong coding, Sir Al. Opo. Chief, gusto lang naming malaman, ano ho, sakaling ito po ay operational na, ito po ay pinatutupad na natin, ano ba yung mga asuntong maaaring kaharapin netong mga gumagamit ng mga ipinagbabawal o halimbawa ipineke ng mga green plates? Unang-una po dyan, sir, no, kung mapatunayan talagang peke yung kanilang plaka at kung may mga papeles silang peke rin napapakita, no, yung una ay falsification of public documents at yung provision po ng section ng ating pong RA 4136 at maaari din po natin indicate po yung ating pong RA 11637 o yung ating pong evidor law, sir. Ayun. So, halimbawa, no, may mahuli tayo, yan yung mga kahaharapin po nilang mga asunto. Ano naman po yung mga dapat gawin? Ito yung mga legitimate naman na may-ari ng mga hybrid vehicles. Sakali pong makakatanggap sila ng violation, sa kabila po ng meron naman silang lisensyado ano, at karampatang green plate para doon sa kanilang mga electric vehicles. Since recently Muli po, po, yes po, go ahead po, Chief Malang. Muli po, sir, no, nililinaw po muli ng PNP-HPG na hindi po paparahin ang mga kababayan po natin kung lalo tigit, no, kung wala naman po silang traffic violation. At during the apprehension ng ating po mga HPG officer, no, ay kung ito man din po ay nakita na ito po ay green plated or electronic vehicle, no, ay una ay syempre po aalamin lang din po ng PNP-HPG kung ito po ba ay kasama po sa DOE list. Muli, kung sila po, yung regular po ito, no, na kung sila po ay naprehend po ng ating po mga HPG patrol officers. At once po, no, malaman din ng ating po mga HPG officers na dahil nga po dun sa kanilang traffic violations at na-check din po, no, na wala sila sa DOE list, isa na po yung malaking palatandaan sa PNP-HPG na ito po no, ay maaring hindi po talaga lehitimo na electric vehicle. But yun nga ho, no, ito po ay nasa pagkakarap pa ng PNP-HPG together with the agency na nabanggit po natin. So wala po dapat ikapangamba yung ating po mga kabayan. Ang panawagan po ng PNP-HPG syempre, no, ay talagang sundin po natin talaga yung ating po mga traffic rules and regulations.